Hello, good morning. Good morning mga kids. How are you? This is Tito Gordon. Ito giniginaw. So, tapos na ba yung mga baha? Tapos na. Tapos na yung ulan. Hindi pa ako pinapanganak noon pero nung daw 1972, 73, meron daw malakas na ulan na 40 days daw hindi tumigil yung ulan. Imagine that, 40 days. So bahang-baha daw yung yung Manila. Kung gusto mong lumakad sa Manila, wala daw masasakyan na na mga jeep o bus, magbabangka ka daw talaga. Sabing ganun. But anyway, so napag-isip-isip ko. Sabi nila, yun daw, marami daw cultures sa buong mundo na merong great flood story. Merong sa Bible, si Noah, merong Epic of Gilgamesh, yung sa China daw meron, yung mga Greeks, merong Deucalion, marami. So naisip ko, yung bang Pilipinas merong flood story? Meron ba? Mukhang wala. Kaya tinignan ko yung mga traditional na kwento ng Pilipinas. Parang meron. Ang flood story ng Pilipinas sa palagay ko ay yung creation story mismo. Yun ang flood story ng Pilipinas. This is just speculation, of course. Wala akong evidence. Hinulaan ko lang to. There's no evidence. So, anong sabi? Sabi sa creation story ng Pilipinas, sabi ng mga matatanda, sabi ng mga kwento, noon daw unang panahon, langit at dagat lang ang meron. Walang lupa. Langit, dagat lang. At merong isang nilalang na si Amihan. Ang sabi sa kwento, si Amihan ay ibon. So lumilipad si Amihan sa pagitan ng langit at dagat. Yung langit si Bathala syempre. Yung dagat si Amansinaya. Yung ibon si Amihan. Ang palagay ko, si Amihan ay hindi ibon. Si Amihan ay tao. Tao na nakabihis ng mga balahibo ng hipon. Tsaka I think may tuka sa kopya sa buhok. Ngayon, kung titignan mo yung mga Pilipino, meron talagang mga taong Pilipino na nagsusuot ng balahibo ng ibon, tsaka may tuka sa parang sombrero nila. Yung mga ipugaw. So, tignan mo yung mga picture nila, meron talagang tuka. Merong feathers ng ibon. Yung pagsuot ng feathers, nagkalat yan sa buong mundo. Pati Pilipinas meron, syempre. Yung mga Maori sa New Zealand, yung mga Hawaiian, yung damit nila may balahibo ng ibon. Yung mga Native Americans sa Amerika, syempre yung headdress nila puro balahibo ng agila yon, ganoon. Kaya meron talaga. Ngayon, so hindi siya ibon. So, ang sabi sa kwento, pagod na daw si Amihan kasi naghahanap siya ng madadapuan na lupa. Hindi siya makadapo sa dagat, syempre dagat 'yon. Ang palagay ko, yung Amihan na yon, tao nga, pagod na siya na nakabangka. Hindi naman lumilipad yung tao, syempre. Nakabangka, pagod na siya. Wala siyang mahanap na lupa kasi naligaw siya dun sa dagat. Yung dagat na yun, naging dagat kasi nga baha. Nawala na yung mga lupa. Lumubog na. So, ang sabi pa sa kwento, pinagaypay daw ni Amihan yung mga pakpak niyang malalaki. Ang palagay ko, ibig sabihin nun, si Amihan na tao,
inalis niya yung damit niya, sinabit niya sa bangka na sinasakyan niya para gawing layag. He used his clothing na nagawa ng feathers to make it into a sail para nga umandar yung bangka. Kasi dahil nga great flood, yung biglaan yung pagbaha, hindi siya nakapag-prepare sa bangka na yon. So kung anong bangka lang hinahanap niya, yun lang sinakyan niya. So sinabi niya yung parang kopya niya, yung pananamit niya sa bangka para mahipan ng hangin at umandar. Tapos ang sabi pa sa kwento, nung daw pinapagkaypay ni amihan yung pakpak niya, yung tubig daw ng dagat nag-splash ng ganun. Sa imagination ko, sa isip ko, sa hula ko, yung umaandar yung bangka, nag-i-splash talaga yung tubig sa harap ng bangka. Talaga nagiging mist yung tubig. Yun ang imagination ko. At nung nababasa na napupunta na sa area yung splash ng tubig, sabi sa kwento, nagalit daw si Bathala. At pinagbabato ni Bathala ang dagat ng mga lupa. Sabi ko, pwede ba yun? Pwede bang bumagsak yung lupa mula sa langit? Tapos naisip ko, astronomy. Ay, oo, pwede nga. Yung lupa talagang bumabagsak galing langit. Kasi, nung unang panahon, nung isang buhangin pa lang yung Earth, merong gravity, yung ibang buhangin, nagko-coalesce hanggang makabuo ka ng isang planeta. So, yung lupa talagang galing sa space. At, hanggang ngayon, yung lupa bumabagsak pa rin galing space. Ito ay tinatawag na meteor. Meteor, yung tawag doon, yung bulalakaw o falling star. Pag bumagsak sa Earth yun, galing space, di lupa na yun. Si Darna, nakuha ni Darna yung bato niya para galing space. So yun, bumabagsak talaga yung lupa mula sa langit. In a sense, doon talaga galing yung lupa, galing sa space, sa langit. Ang imagination ko, naiisip ko, hinuhulaan ko, habang naliligaw si amihan sa dagat, wala siyang madapuan, I think meron siyang nakitang mga meteor shower. At nagkataon, noon ngang mga 10,000, 15,000 years ago, meron talagang meteor shower event. Ito yung tinatawag na Younger Dryas Impact. Parang may bumagsak daw talaga na meteor sa Earth. Yung pagbagsak ng meteor na yun, nagkataon sumabay sa pagbaha. So, una, binaha ka na. Pangalawa, meron pang bumabagsak na mga falling star na nakikita sa gabi. Si amihan, pagod na siya sa nakasakay sa bangka niya, hindi niya alam kung nasan siya. Dahil nga binaha, tapos paggabi, nakikita niya yung mga bumabagsak. Siguro sa araw din nakikita yon. Nakikita niya yung mga bumabagsak na mga falling star, mga meteor, mga ganon. So bakit naligaw si amihan sa dagat? Tayo mga Pilipino, may sinasabi tayo, kung hindi mo alam kung saan ka nanggaling, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Hindi lang Pilipino nagsasabi niyan. Maraming mga culture sa Pacific ang nagsasabi niyang ganyan o equivalent niyan. If you don't know where you came from, you'll never make it to where you're going. Yung sa South Pacific, ganon talaga sila. Alam nila kung saan yung pinanggalingan nilang island. Sakay sila sa barko, sa bangka nila, makakarating sila sa kanilang pupuntahan na island. Kung nanonood kayo ng mga Disney, si Moana, tsaka si Maui, sinabi rin nila yon. Kasi nga, bahagi na ng culture ng mga Pacific, Southeast Asian Islanders yun. Si amihan, bilang isang Southeast Asian, alam niya kung saan siya nanggaling
nang sa gayon, alam din niya kung saan siya pupunta. Pero binaha nga lahat, lumubog na yung mga lupa, nawala na yung pinanggalingan niya. Kaya siya naligaw at hindi niya alam saan siya pupunta. At panibagong island ang mapagpapahinga ang hinahanap niya. Tapos yun pa, nakita niya yung mga meteor shower, mga impact, mga ganun. Hindi natin alam kung ilang araw na namamangka si Amihan. No choice siya kasi pag hindi siya pwedeng tumapak sa dagat, malulunod siya. Si Noah sa Bible, 40 days daw yung ulan. Oops, sorry. O ngayon, ilang araw nang nasa tubig si Noah sa Bible, ilang araw nang nasa tubig si Amihan. We don't know, pero matagal kasi pagod na siya. So, maya-maya, eventually, nakakita siya ng island. So, nakapagpahinga na siya. Na-save niya na yung sarili niya, merong island. Meron nakita ng island. Hindi nagtagal, meron daw naririnig si Amihan na kumakatok sa kawayan. Sabi ng mga kwento. Sabi sa kwento, tinuka daw ni Amihan, yung ibon na Amihan, yung kawayan, nag-split sa loob, may 2 tao. Ang hula ko, si Amihan, syempre hindi niya tinuka yun kasi tao siya. Ang hula ko, pinalakol niya, ginamit niya yung palakol para i-open yung kawayan. Kung titignan mo yung mga traditional na palakol ng mga Pilipino, yung iba talagang mukhang tuka ng ibon. Again, sa mga Ifugao. At yung kawayan mismo, I think, hindi siya kawayan na nakatayo na nasa lupa na buhay pa yung kawayan. I think yung kawayan nakabagsak. O, ang hula ko, yung kawayan na yon, hindi kawayan pero bangka na gawa sa kawayan. Sa Southeast Asia, sa Pilipinas, matagal nang ginagamit ang kawayan para gumawa ng bangka. Ang hula ko, itong bangka na ito, na gawa sa kawayan, nagtago yung 2 tao dun sa loob. Kasi nga, biglang bumaha, sumakay yung 2 tao na yun sa kung saan kung ano mang bangka nang nahanap nila, at natangay na sila sa dagat kasi nga biglang baha, hindi dahan-dahan, biglaan yung baha. Tapos sabi sa kwento, sabi sa mga pictures na nakikita sa internet, yung 2 taong na nahanap ni Amihan, nakahubad. Bakit nakahubad? Same reason kung bakit ginamit ni Amihan yung kanyang balabal, yung kanyang pananamit na gawa sa balahibo ng ibon para ikabit dun sa bangka at gamitin parang layag para umandar yung bangka. At dahil nga catastrophic yung ulan, yung biglang pagbaha, yung 2 taong nasa loob ng kawayan, ginamit nila yung damit nila para panglayag, hinipan naman ng hangin, binagyo siguro, nawala. So yung 2, nakahubad. At walang malay. Parang tulog sila. Kasi nga, pati gaya ni Amihan, yung 2 tao na yun, ilang araw, ilang linggo, sa Bible, 40 days, na lumulutang-lutang lang sa dagat. Walang makain, walang mainom, ay maswerte yung hindi namatay. At ang hula ko pa, sabi sa kwento ng mga matatanda, sabi sa oral tradition, itong 2 to, sila daw yung unang lalaki at babae. Sabi sa mga kwento. Ang iniisip ko, sila yung huling lalaki at babae sa naunang sibilisasyon na lumubog na, tinangin na ng bagyo, binaha na, nawala na. Yun ang ini-imagine ko. At yung 2 yun, medyo bata pa. Hindi sila siguro mga teenager, mga ganun. Hindi sila sobrang bata, hindi matanda na. I think sa imagination ko si Amihan medyo matanda na. Kasi yung mga nagsusuot ng mga feathers, medyo may rango sila, may rank ng konti.
So, nahimasmasan yung dalawa. Yung babae, ang pangalan, maganda si Gabay. Maganda si Gabay. Yung word na si Gabay, ibig sabihin companion. Yung si Gabay, yung bayi, yun yung naging root word ng babae. Yun namang lalaki, ang pangalan niya is Malakas Sikalak. Sikalak, yun yung naging root word na lalaki. Kaya sila yung naging last two sa naunang sibilisasyon, pero first two sa panibagong sibilisasyon. Si Amihan ngayon bilang isang medyo may rango, siguro parang teacher o shaman, tinuruan niya yung dalawang siguro I think teenagers, tinuruan niya kung paano mabuhay, kung paano gumawa ng bahay, paano magluto, kung ano yung aanihin na pwedeng kainin, ganoon. Siya nagturo. At yung sabi ko nga, sila yung last two kasi nga biglang bumaha, tapos hindi sila makauwi kung saan sila galing kasi lumubog na yung dati nilang bayan, nawala na sa mapa, burado na sa mapa. Ang iniisip ko nga, may katotohanan ng konti yung creation story sa realidad, at yung realidad na yun nga yung flood story ng Philippines. Ito sa likod ko yung mapa, I'm sorry, it's flipped horizontally. Noong unang panahon, merong lupain na tinatawag na Sundaland. Yung Sundaland, ito. Sa Borneo, Malaysia, Thailand. Yan siya. Noong unang panahon, isang lupa lang lahat yan. Nung biglang bumaha, nagsilubog na itong mga ito. Ngayon na nakikita nyo na, ito na yung Malacca Strait, at kung malapit sa Singapore. Dati hindi siya nakalubog, ngayon lubog na siyempre. Nagkataon na yung last ice age 10 to 15,000 years ago, natunaw yung ice, nagsiulan, biglang bumaha, nawala na yung mga lupain na yun kung saan dati nakatira sila Amihan, si Malakas at si Maganda. Tinangay sila ng tubig at napadpad sa probably Pilipinas. Kung saan man sa Pilipinas, we don't know. So yes, yun ang hula ko. Ang creation story ng Pilipinas ay yun din mismo yung flood story ng Pilipinas. So yeah. Anyway, I hope na napag-isip-isip nyo ng konti. So I'll talk to you later. Sana mawala na yung baha at ulan. Annual naman yan. So we can handle it. Bagyo lang yan. Pilipino tayo. Okay, have a good day. Bye-bye.